Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong Sabado, November 22. Patuloy na tumataas ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang binabantayan nating sistema sa timog silangang bahagi ng bansa. May kaunting pagbabago sa track nito ayon sa pinakabagong datos, kaya pag-usapan natin ang pinakabagong impormasyon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel sa forecast weather conditions sa Davao Region, Soc-Sargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa Intertropical Convergence Zone. Madalas na maaliwalas ang umaga ngunit sa tanghali ay iinit ang panahon at pagsapit ng hapon hanggang gabi ay inaasahan ang biglaang buhos ng ulan. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng mabilisang pagbaha sa mga mababang lugar at sa mga kalsadang may mahinang daloy ng tubig. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. Sa mga ganitong kondisyon, dapat mag-ingat sa mga lugar na prone sa landslide at pagbaha. Sa Quezon, maulap na kalangitan din ang mararanasan na may mga pag-ulan at thunderstorm dala ng easterlies. Mas maaapektuhan ang mga bayan sa silangang dalisdis ng Sierra Madre at mga lugar na direktang nakaharap sa Pacific. Sa Batanes at Ilocos Norte, maulap hanggang bahagyang maulap ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan dala ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may mga panandaliang pag-ulan at thunderstorms pa rin ang aasahan dahil sa epekto ng ITCZ. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging partly cloudy to cloudy skies na may mga biglaang pag-ulan o thunderstorms dahil sa easterlies. Sa pinakabagong ulat mula sa Pag-asa ukol sa tropical cyclone threat potential, sa week 1 mula November 21 hanggang November 27, wala pang nakikitang TCLV sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Gayunpaman, may TELV-1 na posibleng mabuo sa southeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang papasok sa bansa sa loob ng linggong ito. Ayon sa forecast, mataas ang posibilidad na ito ay maging tropical cyclone. Sa trajectory signal, posibleng tumawid ito sa northern Mindanao, Visayas or southern Luzon at magtuloy patungong kanluran. Pagdating sa week 2, mula November 28 hanggang December 4, inaasahang lalabas ito sa West Philippine Sea kung saan may mataas na posibilidad na lalo pa itong lumakas. Bukod dito, may TCLV-2 rin na posibleng mabuo sa eastern boundary ng monitoring domain ngunit mababa pa ang tsansang mag-develop. Bagamat wala pang bagyong formal ngayon, malinaw ang senyales ng pagiging active ng tropiko sa silangang bahagi ng bansa. Ang mga ganitong sistema ay madalas mabilis magbago, kaya mahalagang manatiling alerto. Mga kababayan, maghanda na habang maaga. Siguraduhing ligtas ang inyong tahanan, iwasan ang paglalayag sa mga dagat na may malalakas na alon, at sundin ang mga abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update sa mga darating na araw at laging maging handa at maingat sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon.